Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat, kaibigan. Nawa, datnan kayo ng Panginoon Diyos na masaganang pagpapala sa inyo pong panonood ng aking munting video. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Po, ngayon, tayo po ay mag-aaral ng Biblia. Kumbaga po, parang Bible study. Ito po, pag-aaral Pero bago tayo pumalaot sa pagbubulay ng salita ng Panginoon ayon sa kasulatan, ayon sa Poimen Bible, Biblia ng mga pastor, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa pagkakataong ito. Buksan po ang mga puso ng bawat isa upang sa ganon, lubos po namin pakinabangan ng iyong turo at aral na nakatala sa Biblia. Samahan mo po kami sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, mag-aaral tayo. Bakit po natin kailangan gumamit ng Bible? Di po ba pwede magpayabangan na lang tayo? Sabi nga nila, yung isang mayabang, patayin nyo ang ilaw, babasahin ko ang Biblia. Napaka mayabang. Hindi naman matalino yun. Mayabang ang tawag. Hindi naman lahat na kaya niya sumagot Okay, wag na natin pakalanan para basta nga lang po, mayabang. Opo, yan. Bakit kailangan laging may Biblia? Kasi po tungkol sa Diyos ito Kaya kailangan gamitan po natin ang Biblia. Actually, kahit yung iba po, ewan ko po bakit may mga referensya pa silang ginagamit? Mga iba't ibang babasahin. Hindi po. Yung Biblia, sapat na yan sapat na yan. Nakatala dito sa Biblia. Hindi na kailangan kung ano pa kailangan hanapin mong libro. Gaya ng isang miyembro ng mayabang noon. Sabi niya, gusto ko yung original manuscript. Sabi niya, miyembro nung yun, yung grupong patayin mong ilaw, babasahin kong Biblia na mayabang. Sabi ko nga, sige, pag nakita mo yung original manuscript, dalhin mo rito, basahin mo sa harap ko, kako. Kala mo, kaya niyang basahin yung mga... Sabi ko, may mga salin na nga ng Biblia sa wikang Tagalog, ayaw mo pa ba yan, kako? Ayan. Yan po yung mga mayayabang. Kailangan talagang babasa tayo ng Biblia. Kasi po ang Biblia kasi, kompleto ito Babasahin po natin, Praise the Lord. Ganito po sabi ni Apostol Pablo. Hallelujah. Dito po sa kasulatan, tignan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa Gawa 17. Meron po siya sinasabi dito. Ito po Gawa 17:1.
dumahan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kaugalian ni Pablo, siya pumasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Yesus na ito na ipinahayag ko sa inyo ay ang Kristo. 4. Naniwala at naikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila, gayon din ang maraming kababaihan kinilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Grego. Ayun. Ang ipinakilala po ni Apostol Pablo ayon sa kasulatan. Ibig sabihin po, gumagamit po siya ng kasulatan. Hindi po siya basta nagmamayabang. At hindi man po sinabi ni Pablo na patayin niyo ang ilaw, babasahin ko. Hindi. Ang nakalagay, ano po nakalagay dito? Ang sabi niya sa verse 2, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumapasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya'y nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Ibig sabihin po, pumapasok po siya doon. Saan siya pumapasok? Sinagoga. Kasi sa verse 1, dumahan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito may sinagoga ang mga Hudyo. Pumasok siya. Yung iba naman po, kapag meron silang nakikita pumapasok siya, yung iba namang reliyon, si Pablo daw sumasamba doon. Ito napakaliwanag ng Tagalog. Ano po? Hindi po siya nagsimba. Hindi rin siya sumamba. Kundi ang nakalagay po ay pumasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Sino po ang pinakikilala niya na nasa kasulatan? Tandaan niyo po, meron siyang pinakilala ayon sa kasulatan. Ito po, ipinalawanag niya at pinatunayan na kinakailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Yesus na ito na pinahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Sino po si Kristo ayon kay Pablo? Ay sino po si Jesus ayon kay Pablo? Siya po ang Kristo. Sa verse 4, naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababahihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Grego. Ayun. Ngayon, sino po ba ang Kristo? Bakit nahikayat po sila ni Pablo? Kasi po pinakilala niya si Jesus ang Kristo.
Ano po? Tignan naman natin yung eksena. Mamaya, babasahin ko mamaya. Dito muna tayo sa taga-Tesalonica. Libro ng Tesalonica. Unang Tesalonica. Meron po siyang binanggit dito eh. Opo, tingnan natin. Tingnan lang natin ano. Dito po sa unang sulat ni Pablo, Tesalonica 1:9. Ang mga taga roon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila na rin ang nagsabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. 10. At maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus, muli niyang binuhay na siya ring magliligtas sa atin sa darating na puhot ng Diyos. Ayun. Yung po palang Kristo, tinutukoy niya. Ano po, doon sa gawa, sa chapter 17, na binasa natin. Dito po palang sa verse 10, at maghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito si Jesus, na muli niyang binuhay, na siya ring magliligtas, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puhot ng Diyos. Yun. Ibig sabihin po pala ng Jesus, siyang Kristo, siya ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin po ng Kristo, the Mesias o tagapagligtas. So, naintindihan nyo na po ngayon na kung saan sinabi ni Apostol Pablo na ang Jesus nito, ang ipinahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Dito po sa Gawa 17:3. Yan. Kaya pinatututuho po ni Apostol Pablo itong si Jesus sa mga Hudyo sa sinagoga. Kasi po, yung Hudyo, kababayan nila si Jesus, nakita po nila na siya po ipinanganak ni Maria. Ano po? Kaya ang kanilang paniwala, ang mga Hudyo, itong si Jesus hindi po tagapagligtas. Hindi siya ang Kristo. Kaya, ito po yung pagkakataon na pinaliliwanag ni Pablo na itong Jesus, siya ang Kristo. Ano pong ibig sabihin ng Kristo? Siya ang tagapagligtas. Kristo means the Savior. Siya po ang tagapagligtas. Para lang maliwanagan niyo po, anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo, hindi po ako may sabi niya. Binasa lang natin. Ano daw ngayon si Kristo? Tandaan niyo po, nang mangaral po si Apostol Pablo, si Jesus po nasa langit na. Kaya sinabi niya, babalik mula sa langit. Di po ba napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo? Basahin natin muli, ano?
Ito, unang Tesalonica 1:10. At mag-iintay sa pagbabalik ng kanyang anak. O sino po yung anak sa Biblia? Si Jesus po yan. Mula sa langit. Ito'y si Jesus. O, yung anak po si Jesus. Na muli niyang binuhay. Na siya ring siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puhot ng Diyos. O. Itong Jesus na ito, na iniintay po natin, sabi ni Pablo, ay galing sa langit. Tingnan po natin sa gawa. Bakit galing sa langit? Yung iniintay na sinabi ni Pablo na nagliligtas sa atin. Gawa 1. Basahin po natin, ano? Dito sa gawa 1:6, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo mula sa kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinaadana ng Ama sa kanya sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. 10. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaki nakaputi na lumitaw sa tabi nila. 11. Sinabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakikita ninyong pag-akyat niya. Umakyat po si Jesus sa langit. Itong eksenang ito, nabuhay na maguli si Jesus. At umakyat na po sa langit. Sabi po ng mga lalaki, nakatayo sa tabi nila, kayo mga taga Galilea, sabi niya, bakit kayo nakatingin sa langit? Napakaliwanag, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakikita ninyong pag-akyat niya. Yun ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat na magbabalik mula sa langit ang Jesus, ang tagapagligtas. Ang tanong ngayon ganito po, sino ang kanyang ililigtas? Kasi sabi ni Pablo nagliligtas sa atin mula sa puhot ng Diyos. Ang tanong, sino ang kanyang ililigtas? Lahat po ba ng tao? Merong mga naniniwala. Lahat ng tao. Kaya masama kang tao, kaya mabuti kang tao. Hindi po. Meron po siyang ililigtas. Ano po? Meron ng mga reliyon, sabi nila, dadaanan lang natin. Kasi nasa kanilang aral at doktrina ito At napapanood po sa social media nung kanilang namumuno sa ngayon. Pag hindi ka umanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas.
Kung gusto mong maligtas, umanib ka sa Iglesia ni Cristo. Pero nagtataka naman po ako kung paano nila pinakikita na marami silang nare-recruit. Ano po? Kasi ang ganda eh. Para ka maligtas, umanib ka sa Iglesia ni Cristo. Kasi pag wala ka sa Iglesia ni Cristo, ayon sa kanilang namumuno noon, ay, sabi niya, pa-impyerno kayo. Napakaganda ng kanilang mga binibitawang salita, nakakatakot. Sipin mo, maimpyerno ka. Oh. Para wag kang maimpyerno, anong gagawin mo? Umanib ka sa Iglesia ni Cristo. Oh. Pero bakit po nakapagtataka naman? Ang dami pong umalis din sa kanila. Yung iba mga ministro pa eh. Oh. Kung talagang ligtas sila, eh di sana wala nang umalis sa kanila. Oh. Yung iba po, kusa silang tumitiwalag. Yung iba naman, tinitiwalag sila. Oh. Eh di merong halong panluloko, ano po? Mismong ministro, nagtuturo, umanib ka sa Iglesia ni Cristo, maliligtas ka. Mismong ministro, lumalayas sa Iglesia ni Cristo na kanilang inaniban. Eh sabi nila ligtas, kung gusto mo maligtas eh. Nagsasalita, ministro. Ang lumalayas, ministro. Magulo, ano po? Ayan. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila para ka maligtas, sumanib ka sa Iglesia ni Cristo. Kaya ang tanong, sino po yung babalikan ni Jesus para iligtas? Oh. Hindi po sinabi ni Kristo, nang ililigtas ko, Iglesia ni Cristo. Walang sinabing ganyan kasi po pag sinabi ni Kristo yon, sigurado aangkinin na naman nila yon. Mapagangkit po kasi sila eh. Kaya ang dami nang inangkin nila sa Biblia. Pati yung papel ni Jesus, inangkin na rin nila. Ah. Kaya nakakatakot po, ano? Mahilig silang magangkin. Ano po? O, sige, huwag na natin yan yung pag-ahangkin nila kung anong inangkin nilang talata. Pero napakarami. O, ang anapan na lang natin ng solusyon. Sino yung ililigtas ng Panginoong Yesu-Kristo? Babasa po tayo. Dito po sa Lucas. Sabi po rito sa 18:8. Sa Lucas 18, letter B. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, anak ng tao, title po yan, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. So, ang basihan pala is pananampalataya. Ayun o, sabi po, babalik eh. Ang anak ng tao, tinutukoy po si Jesus. Sabi ni Pablo, babalik eh. Sinong babalik? Si Jesus, sabi ni Pablo. Sino si Jesus? Siyang Kristo, tagapagligtas o nagliligtas. Ang batayan pala, yung pananampalataya. Ngayon,
Lahat naman ng tao may pananampalataya po eh. Sa aking karanasan, lahat ng tao may kita kulang-kulang nakakuha ko sa 20 taon nagtatanong sa mga iba't ibang tao. Lahat may pananampalataya naman eh. Bakit may pangangaral pa? Kung siguradong lahat ng tao maliligtas. Pananampalataya lang pala, tinutukoy ni Lucas 18:8, paragraph B. Babalik ang Panginoong Yesus. Ang tanong, may pananampalataya kaya siyang dadatnan sa mga tao? Babasa pa po tayo. Para hindi po tayo magulmihanan. Tingnan natin yung kumisan po, ano? Ay, ewan ko, basa-basahin na lang natin to. Sa 1:30, simulan po natin sa 31. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. 32. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumanggap sa kanyang patutuho. 33. Ang tumanggap sa kanyang patutuho ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. 34. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubos ang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. 35. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Sino po yung babalikan ng Panginoong Yesus? Yung may pananampalataya sa Kanya. Sabi ko nga po sa inyo, kulang na ako sa 20 taon na nagsishare ng Word of God. Lahat natanong ko ng mga tao, meron lahat ng reliyon eh. Lahat meron din pananampalataya. Kanya lang ang tanong ko, bakit may pangangaral pa? Kung lahat naman pala ay may pananampalataya. Hindi po ba? Yung isa nga, sabi, umanib ka sa Iglesia ni Cristo kung gusto mong maligtas. Napakaganda sana yan. Pero, bakit ministro nagsalita na kung gusto mong maligtas, pero bakit ministro din ang lumalayas sa kanila? Ibig sabihin, hindi sila sigurado sa kaligtasan. Pinapangaral nila. Kung ako po, nakakasigurado ko, ligtas. Ba't pa ako lalayas? Umisip po kayo ng dahan-dahan. Di po ba? Parang ganito. Gutom ka sa isang lamesang ito, may pagkain. Pag kumain ka, mabubusog ka. Ibig ba sabihin, lalabas ka pa para maghanap ka ng pagkain? Para mabusog ka? Nandito na yung pagkain eh. Siyempre, hindi ka nalalabas. Kasi, gutom ka, andito naman yung pagkain. Di kainin mo na, mabusog ka. Bakit kailangan lalabas ka pa, lalayas ka pa, para umanap ka ng pagkain?
Kaya kayong mga miyembro, wala na, nang umanib kay Iglesia ni Cristo, mag-isip din kayo. Isipin nyo, ang dami ng mga ministro sa inyo dyan ang nagsilayas. Oh. Hindi ba totoo yan? Totoo yan. Lumayas na. Oh. Kung ligtas ka na pala, ba't ka palalayas? Ibig sabihin, merong something silang nakita. Ayan. Kaya huwag kayong masyadong mayabang. Ano po? Ang binasa ko maliwanag sa verse 36, ulitin ko. Kasi babalik si Jesus, hanapin niya pananampalataya eh. Lucas 18, paragraph B. Pagdating niya, meron kaya siyang datnan na may pananampalataya. Yung palang pananampalataya, basahin ko po dito sa 1:36. Tingnan nyo po ang sarili nyo ngayon. Suriin nyo kung pasok kayo o hindi. Ang sumasampalataya sa anak ko. Sino yung anak? Natural si Jesus. Ay may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Sa langit po yan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. So maliwanag po, sino yung may pananampalataya? Yung sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kapag totoo ang pagsunod mo sa Kanya, yan ay pananampalataya. Ano pa? Hindi ko mo sinabi mong may pananampalataya ka. Kobo, sinabi mong umanib ako sa Iglesia ni Cristo, sigurado ka. Gamitin nyo po ang inyong isip. Mag-isip kayo ng banayad. Huwag po kayong padalos-dalos. Yung sumusunod. Yun po ang totoong may pananampalataya. May kalakip na pagsunod ang pananampalataya. Kaya siya tinatawag na pananampalataya kasi po sumusunod ka. Pag sumusunod ka, pananampalataya yan. Pero kung pananampalataya lang ang sinasabi mo, pero hindi ka sumusunod, maliwanag po, mananatili sa iyo ang puhot ng Diyos. Kaya po natatawag siyang pananampalataya, meron po siyang pagsunod. Sino sasampalatayanan mo? Ayon kay Pablo, Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sinong pinangangaral? Ang tagapagligtas, ang Kristo. Paano daw yung pananampalataya mo magdi-develop? Ayon kay Pablo, sa iyong pakikinig. Sa iyong pakikinig. Kanino aral ang pakikinggan mo? Sabi ni Pablo, aral ni Kristo. Alin na susundin mo? Yung aral ni Kristo. Kapag sinusunod mo yun, kaya sabi doon sa 1:36, ang may pananampalataya kay Jesus,
may buhay na walang hanggan. Pero, subalit, ngunit, ang hindi sumusunod, tumatalima sa anak kay Jesus, walang buhay na walang hanggan, kundi puhot ng Diyos, mananatili sa Kanya ang puhot ng Diyos. Buhay ka rito sa lupa ngayon, pero yung pananampalataya mo, iba sa aral ni Jesus. Pag iba ang aral mo sa aral ni Kristo, ang tawag sa iyo, Antikristo. Kaya maraming reliyon ng mga Antikristo. Maraming reliyon. Isipin niyo po, si Jesus nung nangangaral siya, tinatawag niyang Ama ang Diyos sa langit. Kung tinatawag niyang Ama ang Diyos sa langit, maliwanag. Mag-ama sila. Kung ang Diyos ay Diyos, naturalmente ang kanyang anak ay Diyos din, gaya niya. Mag-ama sila eh. Tagalangit sila. Oh. Pagkatapos sasabihin mo, gusto mong maligtas, umanib ka sa Iglesia ni Kristo. Pero ang aral naman, si Kristo ay hindi Diyos, kundi taong tagapamagitan. Tignan niyo po, malala. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit yung mga ministro nila lumalayas at lumilipat sa ibang reliyon. Ang masakit, ang pinagmamalaki nila, yung nare-recruit nila. Ibinabandera pa nila sa social media. Pero yung mga lumalayas, tumitiwalag sa kanilang sarili, hindi nila may bunyag-bunyag. Malalaman mo lang, kapag napapunta ka sa ibang programa, ito po yung galing doon, nasa amin na sila. Yung iba, may mga testimony pa sila. Kaya ang kaligtasan, yun nakasulat sa Biblia. Kaya po si Pablo, nakikipagpaliwanagan siya mula sa kasulatan na pinapakilala niya na itong Yesus, itong nakita ng mga tao ng aral ng 3 taon, ay siya pala ang tagapagligtas, ang siyang Kristo. Yun lang po ang pinapatutuo ni Pablo. Na yung sasampalataya sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda po ng aral ni Jesus. Aral ni Jesus. Hindi po aral ng tao. Kasi pag sinabi mong si Jesus ay tao at hindi Diyos, lalabas na ang aral mong tinatanggap ay aral ng tao. Para mas maliwanag. Gusto mong maligtas, umanib ka sa Iglesia ni Kristo. Pagkatapos ang aral mo, aral ng tao. Hindi Diyos si Jesus, kundi taong tagapamagitan. Hindi po ba aral ng tao yan? Lalabas si Jesus kasi tao sa inyo si Jesus. Oh.
Yung bang Kristo? Aral ng tao yon? Dito po babasahin natin. Turo ba ng tao ang Kristo? Ang Yesus ang Kristo? Babasahin ko po. Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus, sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, na tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo, si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo, si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15. Tinanong muli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang kausap si Jesus, face to face. Walang face mask, walang face shield. Nagtanong si Jesus, para sa inyo, sino ako? Maliwanag ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo. Kita nyo po, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sagot naman ni Jesus kay Pedro? Tama ka, Pedro. Hindi pinahayag ito sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino pong nagpahayag na si Jesus ang siyang Kristo? Maliwanag po. Ang Panginoon Diyos, ang kanyang Ama, ang nagpahayag sa pamamagitan ng labi ni Pedro. Tao po ba yan? Pagkatapos, gusto mong maligtas, umanib ka sa Iglesia ni Kristo. Pero anong aral na dala? Si Kristo, tao, hindi Diyos. Hindi po ba may something? Kaya hindi na ako magtataka kung bakit meron lumalayas na mga ministro sa kanila. At mga miyembro lumalayas sa kanila. Kasi hindi po totoo yung sinasabi nilang gusto mong maligtas, umanib ka sa Iglesia ni Kristo. Hindi totoo yan. Wala sa katotohanan yan kahit saan mo basahin sa Biblia yan. Kaya ano po yan, mag-isip naman kayo, wala pong paninira ito, nagbabasa po tayo ng Biblia. Nagkakataon lang po, nadadahanan natin ang paniniwala ng iba. Hindi lang naman sila nadadahanan ng aral. Kahit yung mga ibang reliyon, nadadahanan po natin. O kagaya nung patayin mong ilaw, babasahin ko ang Biblia. O, ibang grupo naman yun. O, ano pa? Huwag kang kakain ng baboy. Hindi ka papasok sa langit. Ibang aral din yun. Ibang reliyon din.
Kumbaga nadadahanan lang po natin kapag tayo nagtatalakay. Kaya hindi po kayo dapat magalit. Ang mahirap po, may mga tao talagang kahit sabihin mong may reliyon na naturing ang may reliyon, sa demonyo talaga eh. Bakit po ko nasabi sa demonyo? Nagagalit sila sa akin eh. Sabi nga nung isa, malaman ko saka nakatira, tututukan kita ng baril, bakit hindi nagbago paniwala mo? Kasi paniwala ko si Jesus Diyos. Ang paniwala niya tao. O alam niyo na kung sino yon. Pumapatay talaga. Tututukan daw ako ng baril. Kita niyo po. Sabi ko naman, di sabihin saka nakatira at pupuntahan kita. Huwag mo na akong hanapin. Ako na pupunta sa inyo. At dadalan pa kita ng imbitasyon. Kasi meron kaming Christmas party. Sagot ko na pagkain mukha ko. Ayaw na pa pong ibigay yung address niya. Pero wala naman akong gagawin sa kanya, kundi bibigyan ko pa ng imbitasyon para maka-attend ng Christmas party namin. Isang pagkakataon naman po, sa palengke, nangangaral ako. Nakakasagasa din ako ng reliyon. Mga kasama din doon, tututok ng baril sa akin. Mga kasama niya. Sabi, baka saksakin ka na sa likod dyan. Wala tayong magagawa eh. Kaya sabi ko po, naturingang may reliyon. Sa demonyo pala. Mag-isip-isip kayo, kaibigan. Baka kala nyo, umanim na kayo sa Iglesia ni Cristo, garantisado. Sabi ni Cristo, hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa akin, oy, totoy. Sabi ni Panginoong Diyos, hindi lahat. Kaya, yung mga mayayabang na, wala po tayong magawa. Ano sabi ni Jesus, Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kita niyo po. Tapos, kung makapanalangin, opo, siya nga po. Kagalang-galang. Hallelujah. Ay papasok sa kaharian ng langit. Ulitin natin. Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kita niyo po. Lahat ba ng mga tao tumatawag kay Jesus na Panginoon? Hindi lahat. May mga reliyon na hindi po nila kinikilalang si Jesus ay Panginoon. Ibig lang sabihin, sa kanila, hindi na Panginoon si Jesus, pero sabi ni Jesus, Panginoon siya. Hindi na kinikilalang Panginoon. Lalo na lang hindi kilalanin, kinikilala si Jesus na siya ay Diyos. Isa pa yan. Pagkatapos, mahilig din silang hindi na nila kinikilalang Panginoon si Jesus. Hindi pa nila kinikilalang Diyos. Ang pagkilala lang nila sa Kanya, anak ni Maria. Ano pa? Pag hindi ka sumusunod kay Jesus, sabi ni Jesus ay sa 1:36, ang hindi sumusunod, tumatalima sa anak kay Jesus, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Meron palang kinapupuhutan ng Diyos na tao. Sino? Yung hindi sumusunod kay Jesus. Sinabi ni Jesus, Panginoon ko eh.
Hallelujah. Ulitin nga natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. O, kita nyo po, Panginoon pala si Jesus eh. Tapos, hindi mo kikilalanin Panginoon si Jesus. Isa pa yan. Marami rin sila. Kaya marami na rin po lumalaya sa kanila. Na ngayon, pinangangaral si Jesus. Yung lumayas sa kanila. Kita nyo po. Kaya hindi po garantisado kung nakahanip ka na sa iyong reliyon, ang may pagsunod ang nakalagay. Pagbabalik ng Panginoong Yesus, inaanap niya yung pananampalataya ng tao. Ibig sabihin, yung pagsunod ng tao sa Kanya. Yun po ang aanapin. Meron pang isang talata sa Biblia na sinabi ni Jesus nung nangangaral siya. Kung, babasahin natin. Dito sa 15. Sabi niya, 7 ng 1. Kung mananatili kayo sa akin kung nananatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Kanino aral? Kay Jesus. Kailangan manatili yung salita ni Jesus sa iyo. Yun ang totoong may pananampalataya. Yung aral ni Jesus, nasa Kanya, nasa iyo, nasa akin. Yun ang ating sinusunod. Kaya sabi doon sa 3:36, kung hindi ka naman sumusunod kay Jesus, kahit sabihin mo pang may pananampalataya ka, useless lang ang pananampalataya mo. Walang alagayan. Kailangan yung pagsunod. At yun din naman ang aanapin ng Panginoong Yesus sa kanyang muling pagbabalik. At sabi ni Pablo, babalik siya. Na anong gagawin niya? Nagliligtas. Amen. Yan po yung nakasulat sa Biblia. Kaya yung iba dyan, ayaw magbasa ng Biblia. Ayaw pagbasahin ng Biblia. Sabi nila, mahirap po nawain yan. Kami lang ang may karapatan. Parang kung magsalita kayo, mga Diyos kayo ah. Kayo lang ang may karapatan. Hallelujah. Huwag niyo na po lokohin ang sarili ninyo. Magsuri kayo ng gusto. Ang mahirap, sabi nila, magsuri ka sa Iglesia ni Cristo. Ano pa susurihin ko doon? Alam ko na lahat ng aral nila. Palpak. Hallelujah. Yan po Wala po kung dinagdag, binawas. Kung ano po yung nakatala, yan po ang ating pinapaksa. Sino pinangangaral ni Pablo? Si Jesus, ang Kristo o ang tagapagligtas. Sino po yung Jesus? Anak ng Diyos na buhay na nasa langit. Amen. Kaya parehas po sila. Magama sila. Diyos ang tatay, ang kanyang anak ay Diyos na gaya ng kanyang tatay. Yan po ang garantisadong tumpak sa Biblia. Naturingang umanib kayo sa Iglesia ni Cristo, pero ang aral ninyo
aral ng tao, hindi aral ng Diyos. Kung may pilit ninyo, magbasa kayo ng Biblia. Napakaliwanag na po nakasulat sa mga Biblia. Pag hindi nila gusto, ang sasabihin nila, maling salin na Biblia yan. Mapanghusga, pero ginagamit naman nila. Yung sinasabi nilang maling salin ng Biblia. Pero yung gustong-gusto nilang Biblia, ang masakit, yung gusto nilang Biblia, meron din nakasulat doon, si Jesus ay Diyos. Hallelujah. Oh, pag sinabi mong, maling salin na Biblia yan, paano ngayon yan? Lumalabas, nagbabasa din sila ng Bibliang maling salin. Hallelujah. Sige, pray na po tayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa pagkakataon na ito, Diyos. Nawa, buksan mo po ang puso at isip ng mga taong nakikinig, nanonood ng munting video ito, Panginoon Diyos. Buksan mo po ang kanilang unawa. Tanggapin po nila yung katotohanan na nakalagay po sa Biblia. Kung sila man po ay may dalang kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung meron po silang dalang iba't ibang karamdaman, yung pagalingin po sila. Sapagkat totoo po, sa iyo ay walang imposible. Maraming salamat po sa iyo, sa ngalan ni Jesus. In Christ alone. Amen and amen. God is good all the time. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, na lagi ko po sinasabi na magbasa po kayo ng kasulatan. Huwag po kayong magpauto. Ano po? God bless us all. Kaibigan, minsan na naman, muli, like, and share. Share ng share sa marami. Alam niyo po, yung makapag-share kayo ng Word of God, napakalaking bagay po. Totoo yan. Kesa mag-share kayo ng walang kabuluhan sa social media, baka away lang ang inyong makikita. Okay? Nandito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.